Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa mga sinabi ni Rex Sis. Yan, Rex Sis. Yan, kay Terra Classic kung saan ay mahihit daw po nito ang market price na $120. Yan, is next to impossible. Ayan. Mukhang parang imposible raw ito. State's requirement for $1 Lunsi price. Ayan, yung requirements naman. Kanyang ibinahagi rito yung kanyang sariling pananaw. Ayan, yung mga requirements or kailangan para si Lunsi ay ma-achieve nito ang $1 price. At ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan. Sabi dito ay prominent Terra Classic Lunsi community figure and Terra C Veta team member Rexis questions Lunsi's $120 goal and suggests burning 99.9% of Lunsi supply for $1. Yan po yung inilabas na bagong pahayag dito ng isang kilalang yan, community figure na si Rexy. Yan, sabi niya rito ay siya ay yan, meron siyang pagdududa yan sa target goal ng Lunsi na maakyat or umabot or paabutin ang presyo nito sa $120. Yan, ang suggestion niya lamang dito ay sunugin daw yung 99.9% na supply ni Lunsi para makamit nito ang $1. Yan, kung pag 99.9% yan ay halos parang ubos na. Kung pag ganyan yung amount na susunugin dito kay Lunsi, 99.9%. Ayan. Halos 0.01% na lang ang natitira. According to CoinMarketCap, Terra Classic, Lunsi is up by 13% in its cumulative 7-day price performance. The data shows crypto market participants traded 323.66% more Lunsi in the last 24 hours. Ayan, yan po yung nagaganap na pangyayari ngayon sa market price ni Lunsi. This increased trading activity has pushed Lunsi to 40 digits tapos 6508. Ayan, with an 8% gain amid the broader passive crypto market. While the Lunsi community anticipates further significant price gains for the asset, Rex or Rexy Harrison, a prominent community member, has taken to X to provide a candid assessment of Lunsi's prospect. Ayan, nagbigay po siya ng kanyang assessment or sariling opinion sa pagdating dito kay Lunsi. Rexis first argued with the improbability of Lunsi ever reaching the ambitious price target of $120. Ayan, siya po ay parang hindi po siya sang-ayon na may kakayahan si Lunsi na umabot sa ganitong price target. Representing the all-time high of the ill-fated Luna 1.0, he also noted that even reaching a $1 price could require a formidable community effort. Ayan. Kasi sinabi po niya rito ay ating balik yan, ating muling balikan yung nangyari dito kay Luna 1.0. Yan. At maliban dyan ay maging yung $1 na price target para kay Lunsi ay mukhang napaka-imposible. According to Rexis, the chances of Lunsi reaching $120 are massively low and next to impossible. Yan po yung sabi ni Ginoong Rexy dito na ang $120 na target or price target para kay Lunsi ay napaka-imposible, next to impossible. Parang malabong mangyari ito. Kaya yan po ang sabi niya rito, reality check. Ayan. 99.99.9% of Lunsi supply must be burned to reach $1. Ayan. While Rexy sees $120 as impractical, he highlighted conditions for the community to attain $1.
Yan. He mentioned that 99.9% of Lunsi's circulating 5.8 trillion supply needs to be eliminated via burning or staking to attain $1. Yan ang sinabi niya rito. Para ma-attain daw ni Lunsi ang market price na $1 ay kailangan daw pong sunugin ang 99.9% na circulating supply nito. At ang circulating supply ni Lunsi ay nasa 5.8 trillion ngayon. Ayan, sobrang laki po niyan. At ang pwede nang gawin nila dito ay ang sunugin or ilagay ito sa staking. Ayan, dyan lamang po pwedeng mangyari na umakyat daw ito sa $1. Ayan, this assertion underscore his skepticism regarding even a rally to $1. Ayan, totoo po yan. Parang sinasabi niya na rin na napaka-imposible pa rin ang $1 na akyatin ni Lunsi. Additionally, Rexis highlighted Team Terra Classics market capitalization would need to reach 6.9 billion from the current $374.12 million. Ayan, para mangyari daw ito, para mag-rally, magkaroon ng price rally si Lunsi, ay dapat ay umakyat daw po or lumaki yung kanyang market capitalization at umabot ito ng $6.9 billion. Sa ngayon ay meron nasa milyon po ito, $374.12 million. Furthermore, he noted that achieving a 90% reduction in circulation might be feasible through a combination of staking and burning. However, he acknowledged that the effort would still have 690 billion Lunsi tokens in circulation. Ayan, yan po yung parang matitira. Meanwhile, Horizon stated that such a formidable feat could guarantee Lunsi a 0.01 price tag. Mathematically, Lunsi at $0.01 implies 15,269.87% growth from the current price. Ayan, ang laki po yan. Maski aabot lang si Lunsi sa $0.01 ay ganyan po yung kanyang yung percentage. Yan, ang laki ng kanyang percentage ng kanyang growth. Besides, Rexis mentioned that despite ongoing efforts, burning USDC tokens has made only minimal progress in reducing the supply overhang. He also stressed that burning Lunsi itself has not significantly reduced the price, in his words. Ayan. Mukhang yung pagsusunog daw kay USDC tokens, ito po yung stable coin, ay mukhang minimal lamang or hindi gaanong yung epekto nito ay hindi gaanong malaki. Yan, yung para ma-reduce ang supply. Ayan, ang sabi niya rito. Kaya, ayan, ito yung aktual na kanyang pahayag. We currently have 15% stake and despite the concerted effort, burning has barely up to now dented the supply. Ayan. Parang dented, parang katiting lamang yung kanyang epekto sa supply. Yung kanilang yung ginawang pagsusunog dito. As a solution to Lunsi reduction, Horizon proposed the creation of a swap mechanism such as Lunsi USDC. Yan, ito po yung suggestion naman ni Lunsi. Ang magkaroon ng swap mechanism ang Lunsi at ang USDC2. Terra Classic urged to be valuable. Meanwhile, Rexis emphasized that the need for the Lunsi ecosystem to be relevant and genuinely attractive. Moreover, he stressed the need for it to be easy to build on and welcoming to developers and users. Ayan, yan naman po yung isa pang suggestion dito ni Rexi na gawin ang Lunsi ay gawin nilang napakadaling mag-build dito ng mga developers at napaka welcoming ito sa mga bagong users. Yan, welcoming or user friendly. Yan, para yan nga ito yung parang isang susi para mapalago ang ecosystem ng Lunsi. Yan, ang gumawa ng mga projects. Yan, kagaya ng ginagawa ngayon ni Shiba Inu. According to Rexis, providing comprehensive guides, manuals, documentation, and assistance to facilitate the growth of Lunsi community are a few of the paths to becoming valuable and attractive. Ayan, yan din po yung kanyang suggestion dito. Gumawa raw po sila ng mga guides, mga manuals, at saka documentations para makapag-assist
Ayan. Ayan, makapag-assist sa paglago ng community ni Lunsi. Also, Harrison advocated for Lunsi to position itself as the central hub of the Cosmos system. He urged the community to embrace a multi-chain future and learn from successful projects. Ayan, yung kanilang, ang gaganda po ng kanilang mga suggestion. Ayan. Kasi yung parang nangyayari nga rin, yung parang nangyayari po kasi kay sa Terra Classic ngayon, kay Lunsi, at ang kanilang stablecoin na si USDC ay parang inaasa po nila ito sa iba. Parang humihingi po sila ng tulong. Yan, katulad na lamang ng nangyayari ngayon na yung halos parang ginagawa nila ay parang humihingi sila ng tulong dito kay Binance. Ayan, kasi si Binance naman ay may maraming hold din po siya na mga Lunsi at saka USDC. At lagi na lamang silang humihingi ng tulong na yan, magsunog ang Binance ng ganito. Yan, magsunog sila ng ganito para matulungan sila na yan, maiahon ang bagsak na presyo nito. Ayan. Pero kung laging ganyan na lamang yung nangyayari ay parang hindi maganda. Mas maganda na yung ayan nga yung mga sinabi rito nila Rexis at saka si yung isang kasama niya na uh, sila mismo ang mag-effort. Yan, sila ang gayahin nila yung ginagawa ng ibang mga crypto community katulad ng ginagawa nila dito kay Shiba Inu na yan, patuloy lamang silang mag-develop ng kanilang mga projects at gawin nilang mga user friendly. Ayan, gawa silang ng mga documentations, mga manual guides kung paano nga ba yan yung mga nagbibigay ng paliwanag, yan, lahat-lahat ng mga tungkol na gustong malaman ng isang user or isang investor or na gustong gumamit sa kanilang platform. Ayan. Kaya may point naman po yung mga sinabi ng mga analyst dito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.